Ayun guys, pakita ko lang po sa inyo yung ginawa sa amin ni Bagyong Ulysses. Actually, kagabi po yung malala. Hindi po ako makapag-video kagabi dahil walang kuryente, madilim. So ito nga kinaumagahan. Ngayon na lang namin nakita kung ano po yung talagang ginawa ni Bagyong Ulysses sa amin. Okay, so far parang ito po yung parang mas matindi pa siya. Mas malakas po yung hangin ng Bagyong Santi before, kung naaalala niyo yun. Pero dahil mas matagal po ito na nanalasa, ilang oras siya na nananalasa, kaya ayan po, halos maubos po yung mga puno dito sa amin. Ayan. Ayan. So itong mataas na puno na to ng umbrella tree, ayan. So ngayon po ayan, tinumba niya na po. So ito, ayan, gustong gusto sana namin na na malilim dito sa amin, pero ayan. Ayan, kasi doon siya napakuluhan dahil sa nakakatakot po lumabas kagabi, mga kasigan. Yan yung kuryente namin, ginaganan po ng puno, so kailangan makapaglinis kami kaagad para the moment po na dumating yung bumalik ulit yung supply ng kuryente ay kami. Ayan, sa tapat ng bahay namin yung lote na ubos po at kanilang taniman ng saging. Ayan, bagsak po pati ayan, mga linya po ng PLDT at bagsakan. Nagkalat po sa daan ang mga wire ng kuryente. Ayan, sa banda roon makikita nyo may bumagsak po na na puno ng mahogany. Ayan. Oo nga, kung alin yung alita mo pegad dyan Ayan po mga kaibigan, kung alin po yung yung bagyo, doon po sa Bagyong Rolly. Ayan, talagang todo naghanda po yung mga tao. Itong Bagyong Ulysses, parang although alam namin na may bagyo, nag-ready kami kahit paano, pero yung paghahanda na ginawa kasi namin dito, hindi gaya ng paghahanda na ginawa namin sa Bagyong Rolly. So parang hindi namin in-expect na ganun siya kalakas ng sobra. Ayan po, ayan, kung makikita nyo doon, ayan, may mga bahay po na, ayan, tinanggalan ng yero. Actually, yung yero po ng bahay namin, siya, tumatahip-tahip po. Actually, kagabi yung buong bubong ng sala namin, siguro dahil sa sobrang bigat lang niya, dahil malaki po, malapad po masyado yung bubong ng bahay namin. Kaya hindi siya, ayan, yero po yan, nasa gitna ng bukid. Ayan, yung mga puno po ng saging namin na pinakita ko pa sa inyo dati sa unang sa mga unang video ko before. Ayan, nagbagsakan din sila. Ayan, so kung makakapaglakad pa tayo banda doon guys, parang ang dami mga bumagsak na kuryente doon, mga linya ng kuryente tsaka mga puno, pero hindi ko na po kayo dadalhin doon guys, kasi kita nyo naman ang dami ko pong kailangan ligpitin dito sa dito sa aming bakuran. Kailangan ko siyang ligpitin. Okay, ayan hinangat po ng hinangat po ng puno, yung mga simento, pati simento sinira. Ayan guys, ayan, pakita ko na lang siya ulit sa inyo mamaya guys, kapag nalinis ko na po. Ayan na guys, ito na yung mga pinakamamahal naming mga puno. Ayan, so kung makikita nyo, diba, dun sa mga reviews, uploads namin, ito actually sinasuggest yan ng mga kasama ko, mga kapatid ko na naglinis dyan, na isagad na rin daw, i-remove na tong puno na to, kasi ayan nauga na siya ng gusto kasi ayan, kung makikita nyo, ayan, ginalaw na siya.
na ano na siya, nag-uga-uga na siya ng husto dun sa pagkakatanim niya. So sa mga susunod daw ng mga bagyo, parang hindi na rin yan kaya ng malakas na hangin. Tapos itong isa naman, itong nasa gitna na puno ng mangga, ayan. So we have no choice but to remove na lang siya ng totally. Ayan, kasi nga ayan, sinira na yung semento. Ayan, parang kumbaga parang nilindol, nagbitak-bitak yung semento, hinangat ng mga ugat. Tapos ito rin yung pangatlong puno dito na mangga na, ayan, kinalbo na namin siya actually. Kahapon kung mapapansin nyo, dun sa unang part ng videos, yung kuryente na yan, ayan. Yung kuryente na yan guys, nakalaylay na yan, sayad yan sa lupa, bagsak talaga yan sa lupa. May mga part na naputol. Buti na lang meron akong pamangkin at saka bayaw na electrician. So kahit paano nakakalibre kami ng makisuyo ka lang. So tinutulungan kami ng mga pamangkin ko at saka ng bayaw ko na electrician. Ayan. Tapos ito, na na rin to sinasuggest din nila na remove na rin siya ng totally kasi ayan, na rin siya, hinuga-uga na rin siya ng malakas na hangin. So, hindi na rin daw yan kakayanin ng ng malakas na hangin sa susunod. Sabi ko, sayang naman. So ang gawin na lang namin is, ayan nga, every time na magkakaroon siguro ng malakas na bagyo sa mga susunod na panahon, is kakalbuhin na lang siguro namin. Kasi sayang naman yung lilim. So bali ang mga puno na natanggal dito sa amin ngayon guys is bali ilan ba? Ito meron kami dito meron din ditong puno na sinagad na namin, ayan. Ayan, sinagad na rin namin yan. Ito, ang puno naman ito is siya, yung Indian tree. Ayan, sinagad na namin siya, sobrang taas niyan. Hindi naman siya totally na natumba, pero nakaano na siya kasi naka-slant na siya. So ginawa namin, pina-remove ko na lang siya kasi kung patuloy pa siyang tataas, mas mahirapan kami na na tanggalin siya, kaya ayan, dinispose na namin. Ayan, So yung mga puno na pinakakaingat-ingatan namin ngayon, ayan siya. Mga magiging panggatong na lang sila. Ayan, makalat pa rin guys. Ayan na, mga putol-putol na sila, mga kawawang puno. Ako, ayaw ko na nagpuputol ng mga puno. Even magbawas nga lang ng sanga, hindi ako basta-basta nagbabawas ng sanga kapag kapag malalaki ng mga puno. Pero we have no choice. Kasi nga, na sila, damage sila, totally natumba. At ito pa yung iba. Ayan na sila. Pauli mo yung kandobo. Ito naman nakahirap. Ayan guys. Tapos, ayun guys, yung swimming pool namin, halos mapuno siya ng tubig. So, ito pa yung isang challenge dito. Mahirap maglinis kapag kailangan na namin gamitin yung swimming pool. Ang daming chlorine at saka sosa na gagamitin dito. Mawala lang yung mga lumot, yung lansa ng tubig na na-stock. Ayan. Dito kasi doon sa iba pang part guys. Kahapon kasi hindi ako masyadong nakapag-video, yung unang part ng video Ayan. Ayan, dyan guys, ito may bubungan yan, yung aming patubig, may bubungan yan. Ayan ang aming patubig para sa swimming pool, Okay na. May yan, may bubungan yan, at ayun yung bubong, binaligtad siya ng malakas na hangin, yung mga saging namin. Ayan, so siguro gagawin ko dyan, i-remove ko na lang sila, magpapalaki na lang ako ng ibang puno dyan. Ito pa yung mga ibang puno, yung mga sanga-sanga ng puno. Pinagtyagaan ko even yung mga maliliit na parte ng ng sanga, mga kinuha ko kasi, ayun, so imbes na sunugin lang siya, pwede maging panggatong na lang siya. Pamimigay ko siya dun sa kapatid ko. Padaan. Ayan guys.
Ito guys. So bali ano? Ito. Dito namin hinahakot kahapon guys yung ano, yung mga sanga ng kahoy. Ayan. So gabundok. Gabundok na dahon tsaka mga maliliit na sanga. Papatuyuin na lang dito sa labas. Tapos sunugin na lang namin siya. Kuya, potang may lang ini, okay mo kita ko na mo sila ban. Oo. Ne, kaysa akutan mi pangidalakin taron do. Oo. So ayan guys, nagpaalam ako dun sa may-ari ng bukid. Sabi ko pag natuyo itong mga dahon na to, itong gabundok na mga dahon, so ang dami pang ilalabas dyan. Sabi ko sunugin na lang dito sa part na to na bakante. Kasi hindi siya pwedeng sunugin dun sa loob ng bakuran namin. Kasi baka madampihan ng apoy yung aming ito nakasarang tindahan. So magliyab, mas lumaki pa yung problema. So guys, sige, pagkita ko sa inyo later kapag medyo makayos-ayos na. Okay, so konti-konti muna. Ayan, so medyo dun sa part na yon medyo naayos na siya, may konting lumilinis na, no? So later hopefully mas maayos pa yung may pakita ko sa inyo na video. Okay.